Hello mga kaing, for today's video. So, active naman tayo sa TikTok mga kairing, no? So, gusto ko lang magtagalog na lang ako para mas maintindihan ng lahat. So, for today's video mga kairing, diba, nag-active na talaga ako ngayon sa TikTok. Di ko alam kung bakit, pero naaaliw na ako. Nawawala yung boring ko, nawawala yung stress ko. So, dahil naging active na tayo sa TikTok mga kairing, ang dami-daming dumadaan sa ano ko na nagfo-follow, tapos pinabulbak ko, tapos ganyan. Maya-maya magme-message na. Sasabihin na, oh kabayan, gusto mo bang malaman kung paano kumita ng extra income? Kumikita ng 50,000, 60,000, 80,000 a month? Wow, ang laki! Diba? Tuturuan kita kung paano kumita. Kung gusto mo, mag-yes ka, mag-reply ka ng yes. Parang ganyan, ang daming message na ganyan na nababasa ko sa inbox ko, no? Tapos mga kair, ano ba kung ano yan? Yun yung mga networking na magbibenta ka ng mga bagay-bagay or magbibenta ka ng mga health supplement, ganyan. Tapos sabihin nila, kikita ka ng ganyan kalaki. Hindi naman totoo yun, di ba? Nag-ano na ako niya noon, sumali na ako. Actually, yung ano ko nga, hindi nga kumita eh. Sige, kikita ka pag may na-invite ka or may mabinta ka. Pero ang hirap magbinta ng mga products kasi nga ang mahal. 'Di ba? Tapos, kailangan mo mag-invite ng mga OFW tapos sasabihin mo kikita ka, ganito, ganyan, ang ganda ng programa. Hindi naman ganoon. Hindi ganoon kadali. 'Di ba? Hindi ganoon kadali magbenta ng mga products nyo. 'Di ba? Ang mahal-mahal. Alam yun man sa Pilipinas ngayon, naghirap kumita ng pera. Tapos punter yan yung mga OFW kasi nga akala nyo okay lang makapagpadala pag may sahod, makapag-down kung ano man yung dapat na items na bilhin para magiging ano ngayon, magiging tawag dito, yung maging affiliate nyo ba? Ganyan. Huwag naman sana, di ba? Kasi kung ako lang, kung ako tatanungin, kung may pera akong 5,000 pataas, ay hindi ako sasali sa mga ganyan. Di ba? Ibibili ko na lang siguro ng harina at gagawa ako ng tinapay, ilalako ko. Ayan, sigurado, kikita ako. Pero pag isasali ko sa mga networking na yan, kalukuhan. Di ba? Sana tigilan nyo na. Kasi meron talagang iba ngayon na nabibiktima, yung hindi pa nila gaanong alam kung ano yung kalakaran. Di ba? Ang yung mayaman, yung nasa taas lang. Tayong nai-invite nila, wala nga, abutin ka ng 3 years, wala kang makuha. Sabi nila kasi itong products na to worth more than sa binayad mo. Oo nga, sige sabihin natin. Anong benefits? 'Di ba? What if wala ka ng pambili? For example, yung capsule nila ang mahal-mahal. Abot ng 1,000 mahigit. 'Di ba? Although 1 month naman 'yon, pero 1,000 mahigit. For example lang. Paano naman 'yun? 'Di ba? Paano pag sige nga, gumaling ka nun. Kailangan mo maging maintenance nun. Wala ka ng perang pambili. Di babalik yung sakit mo. Di ba nakakaluka? Tigilan na natin yung mga ganung pangluloko sa tao. Di ba? Tigilan na natin yung mga ganyan-ganyang pamamaraan. Di ba? Wala naman talagang kikita ng ganyan eh. Wala talagang kikita na ganyan. Di ba nabuko na yan? Napatulpo na nga yan noon eh. Kaya yung isang napatulpo niya, nagsikap na lang, gumawa na lang ng sarili niyang negosyo. 'Di ba? Gumawa na lang siya ng sarili niyang product. 'Yun ang binibenta niya ng mura, sabon, skincare, etc. Yumaman nga eh sa sarili niyang negosyo. Kasi nga, ang totoo yung sabi nila kumita ng ganitong pera, pipicturan lang pala yung pera. Tapos yung sasakyan na sasabihin sasakyan mo, pipicturan lang yung sasakyan mo. Papagamit lang sa'yo ng ilang beses. Tapos hindi pala talaga sa'yo. 'Di ba? Kakaluka. Tapos sabihin nila, ganito yung kinita ko, napauwi ako. O di sana, napauwi na lahat ng OFW na nag-down sa inyo, na sumali sa inyo. Wala naman. Kalukuhan. Diyos ko ba naman. Tigilan nyo na. Diba? Pinupunter niya yung para talaga yung mga tao nandito sa ibang bansa. Hindi nyo alam kung anong stress nila. Tapos stress sila, umaasa sila, nakikita sila na ganun kalaki dahil sa pinangako nyo. Pagdating ng araw, kailangan mo mag-invite. Pagtrabahuan mo, nandun na tayo sa pagtrabahuan. Pero wag yung sabihin na, kikita ka ng ganyang kalaki. No? Sabihin nyo lang na pwede kang kumita. Hindi mang kalakihan, pero at least makatulong. Pwedeng ganun. Pero yung sabihin nyo, kikita kayo ng 50K, 60K pataas a month. Ay, Diyos ko, kung ganun, di wala nang mag-abroad, magtitinda na lang ng product. Ay, Diyos ko ba naman. Tigilan na niyo yung ganyang mga strategy. Kawawa naman yung walang alam. Yung basta-basta na lang sasali. For example, o sige, mag-down tayo ng mga, mura na ngayon eh.
Dati kasi aabot ng 15K, 10K, tapos merong 6K, meron ding 3K noon. Ngayon mura na lang ata, siguro mga less na ata ng 5K or 5K pataas, ganyan na lang. Mura na lang ngayon. Pero kahit ganun pa man, ang hirap pa rin kitain ng pera. 5K ang hirap kitain. Tapos sabihin nyo, yung ganito yung ipuhunan nyo, may product kang matatanggap. Tapos, pagsikapan mo, kikita ka ng ganito kalaki a month. Kalukuhan naman. Sabihin nyo na lang sana na kung gusto mo ng extra, ito bibili ka ng products, pwede mo ibenta yung products. Tapos, kung may ma-invite ka or may bibili ng product mo, kikita ka ng konti naman. Kahit konti, at least meron. Ganyan sana. Yung kalukuhan naman yung kikita ng 60K pataas. Sarap kang balusin. Nakakaluko kayo. Huwag naman sanang ganun. Di ba? Kawawa naman yung nabibiktima ninyo. Kapwa Pilipino mangluloko sa atin eh. Kasi kung totoo yan, na yumaman 60K pataas, 80K pataas, eh in-stock ko yung mga naggaganon, hindi naman mayaman. Putik na yan. Maniniwala pa sana kung yung nag-invite sa'yo ay naging milyonaryo na. Eh siya nga hirap din. Maawa naman kayo eh. Magtrabaho na lang kayo kaya. Kasi kung ako tutusin, kung may 5,000 ako, tas nasa Pinas ako, di ako sasali ng mga ganyan. Diba? Di na ako sasali. Ang gagawin ko, bibili ako ng harina, gagawa ako ng tinapay, ilalako ko araw-araw. I'm sure kikita yun. Pero pag sabihin nyo, yung 5K ko, i-down ko dyan para sa online, na mga ganyan-ganyan. Walang kita. Walang kita kung wala kang benta. Walang kita kung wala kang invite. Hindi totoo yung nakatunganga ka lang dyan, tas may dadaan na pera. Ano yun? CEO ka? Di ba? Huwag ganun, nagluluko na tayo ng tao, makonsensya naman kayo. Magsabi kayo ng totoo. Di ba? Magsabi kayo ng totoo na, kabayan, bumili ka ng ganitong products, magiging member ka namin, may ganitong benepisyo, hospital, etc. Ganyan. Tapos, kung magbenta ka, makabenta ka ng products, may percent kang makukuha doon, kung ilang percent man yun. Tapos, kung may invite ka, may kikita ka rin, may percent ka doon sa na-invite mo. Pas marami kang ma-invite, magkakapera ka. Hindi man ganun kalaki, pero at least meron. Dapat ganun paliwanag. Yung sabihin naman paliwanag nyo na, wow, panluloko na yung ganyan eh. 50K, 60K, 80K pataas, tapos minsan may kikita pa ng 800,000 a year. Ay, sana all. Huwag na sana mag-abroad. Di ba? At saka na yung nag-invite, sana naging pinaka-milyonaryo na sana. Hindi rin eh. In-stock ko yung mga nan-invite sa akin eh. Wala rin, hirap pa din sa buhay. Diba, nakakaluka. Maging patas tayo, no? Magsabi tayo ng totoo. Huwag yung mga ganun. Kasi kawawa yung walang alam. Talagang madadala sa mga magagandang salita nyo. Tapos pag nandyan na yung nakapag-member na, wala na. Ano nangyari? Kailangan mo magbenta. Kailangan mo mag-invite. Kailangan mo pagtrabahuan. Wala yan sa sinabi nyo. Diba? Nakakaluka. Makonsensya naman kayo, huy.